Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Kinoronahang nagmula sa ilalim ng lupa. Kabanata 1606 hanggang Kabanata 1610. Kabanata 1606. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng Master ay parang isang patuloy na nakasalansan na alon at isang patuloy na pagtaas ng bundok na nagpapawis sa dalawang disipulo ng Crepe Myrtle sect na parang ulan. Ang kanilang mga mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig na parang salon. Ang nakakatakot na pressure na ito ay nakaapekto pa sa paligid hemga alagad ng Edge sect ng Avon. Naramdaman ng lahat na parang may hawak na lalamunan, at nahihirapan silang huminga. Para bang hindi mabilang na mga tanikala ng tadhana ang lumitaw sa hangin sa kanilang paligid, ikinulong sila. Sagutin mo ako, Caspian, sigaw sa mahinang boses. Hindi malakas ang boses, ngunit may dalang wave ng divine sense. Kaagad, ang dalawang salitang ito, na parang dalawang kulog, ay sumabog sa mga tainga ng mga disipulo ng Crepe Myrtle sect. Ang isa sa kanila ay agad na tumalsik ng dugo mula sa kanyang ilong, hinapaungol at nawalan ng malay. Ang psikolohikal na linya ng depensa ng isa ay ganap ding bumagsak. Sumigaw sa paos na boses. Sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Ayon sa mga batas ng sekta, ang mga hindi gumagalang sa mga nakatataas ay ibabawas ng 20 merit points, ang isang braso ay mabali, at kailangang pag-isipan ito sa loob ng 3 buwan. Ngayon, malinaw na. Caspian, hindi nagbago ang mukha niya. Sinabi ang mga salitang ito sa mahinang boses, at saka naglakad palapit sa dalawang tao ng hakbang-hakbang. Bawat hakbang niya ay parang mabigat na martilyo na tumatama sa puso nitong disipulong Crepe Myrtle sect. Sa pagtingin sa eksenang ito, naramdaman ng mga magsasaka sa paligid na ang kanilang mga puso ay hinawakan ng isang hindi nakikitang malaking kamay bilang Caspian nilapitan. Ang lahat ng dugo sa kanilang katawan ay stagnant. Talaga bang may lakas ng loob ang lalaking ito na gawin iyon? Helen, tarang pinukaw ang Crepe Myrtle sect. Napakatapang talaga ng lalaking ito. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa taong ito na lumaban sa batas ng Crepe Myrtle sect? Ang lahat ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala sa sandaling ito. Inaasahan din ng disipulo ng Crepe Myrtle sect, na gising, ang sitwasyong sasalubungin niya sa oras na ito. Umiyak at tumalikod, higistong tumayo at tumakbo, at gusto rin niyang humingi ng tulong, ngunit dahil sa sobrang takot ay nanlambot ang kanyang mga paa, hindi man lang makatayo, kahit ano pa man. Basag. Nang madaanan ang walang malay na alagad ng Crepe Myrtle sect, Caspian, tinapakan ang isa sa mga bisig ng alagad. Biglang narinig ang tunog ng mga buto. Ang walang malay na disipulong Crepe Myrtle sect ay biglang nagpakita ng masakit na tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang braso ay pumulupot sa isang tabi sa isang kakaibang anggulo. Bagaman Caspian, hindi pinutol ang braso ng kalaban at nabali lang ang paa, sa lakas ng Caspian, dinurog niya ang buto ng lalaki at ginawa niyang dugo ang lahat ng kalamnan at laman niya. Pati ang kanyang mga meridian ay nasira. Sa makatuwid, kahit na siya ay ginagamot ng panlunas sa lahat pagkatapos, halos imposible para sa kanya na makabawi sa nakaraan. Dahil sa eksenang ito, kinabahan ang lahat at nanginginig ang kanilang mga anit. Bagamat marami pa rin ang hindi nakakaalam Caspian sa oras na ito, Caspian ang walang pusong mukha ni ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila. Lalong natakot ang Crepe Myrtle sect cultivator, nagising, nang makita ang eksenang ito. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at patuloy siyang gumagalaw pa atras habang umiiyak, hengol, na para bang humihingi ng awa, ngunit ni isang salita ay walang malinaw na maririnig. Caspian, naglakad palapit sa kanya, nanginginig ang katawan ng lalaki at lumakas ang boses nito, may malabong sinabi. Caspian, itinaas ang kanyang binti at marahas itong winalis. Bang! Ito ay tulad ng paghampas ng isang malaking leather drum.
Marahas na yumanig ang hangin. Bago pa makatunog ang alagad, ang kanyang katawan ay naging anino, lumipad palabas ng 300 metro, at gamulong pababa sa matataas na hagdanan. The moment na sinipa siya Caspian, ang buong buto ng braso ng disipulong ito ay lahat ay pinagputol-putol. Ang isang braso niya ay pula at kulay ube, higit sa 2 beses ang kapal kaysa dati. Nang makitang lumipad na ang disipulo sa kanilang paningin at nawala, sabay-sabay na napalunok ang lahat ng tao sa paligid. Naramdaman na lamang nila ang paninikip ng kanilang mga lalamunan, at ang takot sa kanilang mga puso ay hindi mailarawan sa mga salita. Sa harap ng tarangkahan ng Sky Sea Pavilion, na kadalasan ay mataong sa ingay, napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Gayunpaman, Caspian kalmado pa rin ang ekspresyon ng mukha ni. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, tanda ang pag-isipan ito sa loob ng 3 buwan. Sa hindi kalayuan, si Dream Hans, na idiniin sa lupa ng Caspian hindi nagtagal, mukhang takot na takot. Sa sandaling tumangala siya, ang kahihiyan at galit sa kanyang puso ay napalitan ng nagngangalit na apoy, na nagpawala sa kanyang isip at gustong pumatay, Caspian. Pero, nakita ni Caspian pagwawalis ng iba. Sa katunayan, para sa mga cultivator, hindi nila kailangang magsanay ng mahiwagang kapangyarihan, ngunit direktang sipin ang mga tao. Ang eksena ay hindi masyadong nakakagulat. Gayunpaman, ang hampas na ito ay parang isang mabigat na martilyo na dumurog sa paso ni Dream Hans. Her galit ay bagsak sa piraso, her tense na katawan lamnambat sa isang iglap. Ang galit sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala at nauwi sa walang katapusang takot. Hindi niya alam kung bakit siya natatakot. Si Dream Hans ay nasa parehong mood ng karamihan sa mga disipulo. Lahat ay hindi napigilan ang paghinga. Naririnig pa nila ang sarili nilang tibok ng puso. Caspian tumingin sa huling tao, Heavenly Herd. Heavenly matagal nang natakot si Rhodes sa mga nangyari, at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa isang nakikitang bilis. Caspian sumama ang tingin sa kanya at halos hindi niya namamalayan na sumigaw, "Ikaw, demonyo ka." 1 taon na ang nakalipas, nasa unang antas ka pa ng Holy Land Realm, ngunit ngayon ay a Heavenly Spirit Realm. May mali sa iyong promosyon. Ngayon naglakas loob ka pa ring manakit ng mga tao Heaven's Edge sect sa publiko. Siguradong napossess ka. O ikaw ay isang dark cultivator. Ang iyong puso ay naapektuhan ng kasamaan. Nang marinig ito ng karamihan, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanilang mga mata. Sumulong sa isang buong kaharian sa loob ng 1 taon. Anong uri ng nakakatakot na bilis ng pagpapabuti ito? Sa paghusga sa kanyang mabangis na mukha, maaaring siya ay talagang masama. Alamang na sinapian ng masamang demonyo. Sa tingin ko, kung talagang may ganyang genius, bakit hindi ko siya narinig dati? No wonder he is so powerful. Lumalabas na tinahak niya ang landas ng Dark Cultivator. Talagang walang sinumang sa ganitong uri ng masanmang bagay kumokontrol. Paano ang isang normalhing alagad ng Edge sect ng Avon ay may ganoong bilis ng pagpapabuti? Ito ang katotohanan. Nakita ko ang ekspresyon niya at iba't ibang reaksyon ngayon lang. Siguradong hindi tama, ay talagang isang maitim na magsasaka. Biglang nag-usap ulit ang mga tao na kanina lang tahimik. Tila nakahanap sila ng dahilan para ilabas ang kanilang galit. Sa sandaling ito, naisip ng mga tao Caspian naging isang mitem na magsasaka at isang magsasaka na sinapian ng mga demonyo. Lahat ay pumatay ng mga maitim na magsasaka. Sa Heaven's Edge sect, paano pahihintulutan ng maliwanag na universo ang mga Dark Cultivator na magdulot ng gulo? Mga elder ng sekta, mangyaring patayin ang mga maitim na magsasaka. Junior kuya, huwag kang matakot. Siguradong paprotektahan ka namin. Biglang may sumigaw sa paligid. Noong una, kakaunti lamang ang mga tao, ngunit hindi nagtagal ay naging isang malaking grupo ng mga disipulo, sumisigaw at pumapatay sa Caspian.
Lahat sila ay mga disipulo ng Heaven's Edge sect at lahat sila ay mga cultivator. Sila ay umungal na may layuning pumatay. Kaagad, ang mga dagandong ay sumugod sa langit, na parabang sila ay naging madugong patay, na mga salita, na malapit nang mahulog sa ulo ng Caspian at ganap na sugpuin siya. Nang makita ang eksenang ito, Heavenly hindi na kasing lakas ng dati ang panginginig ng katawan ni Rod. Heto manging sa Caspian, puno ng pride ang mga mata niya. Caspian, nagsasagawa ka ng masasamang pamamaraan. Sa pagharap sa panghihikayat ng parehong sekta, hindi ka nagsisi at pinapatay pa ang mga disipulo sa parehong sekta. Pinapayo ko sa iyo na sumuko na ngayon, kung hindi ay sugpuin ka ng elder ng sekta at hindi na muling magkakatawang tao. Heavenly nagtaas ng dibdib si Rod at nagmukhang matuwid. Parang kumikinang ang likod ng ulo niya. Kabanata 1607. Patayin siya. Patayin siya. Sugpuin ang Dark Cultivator. Ang mga banal na hindi kayang tiisin ng Edge sect ng Avon ang ganyang karahasang disipulo. Elder, pakiimbestigahan ang inaalihan ng kasamaan. Kung hindi dahil sa mga kapwa-alagad na ito ay itinaya nila ang kanilang buhay ngayon, natatakot ako na hindi nila maihayag ang tunay na kulay ng iyong maitim na magsasaka. Sila ang ating mga bayani. Hindi mo tinahak ang landas ng orthodox path, ngunit pinili mo ang baluktot na landas ng kasamaan. Hindi ka makakatakas sa parusa ngayon. Hinapakalupit na kung hindi niya linangin ang masamang landas, simula ngayon, isusulat ko na ang pangalan ko. Ang tunog ng pag-aaway at galit sa paligid ay parang alon, nakakabingi at walang katapusan. Ang ordinaryong magsasaka ay malamang na mapatay ng ganitong uri ng bagyo. Kahit hindi siya mamatay, magiging tanga. Isang pahiwatig ng panunuya ay unti-unting lumitaw sa kaibuturan ng Caspian Gamatani. At ang kanyang mapanghamak na tingin ay parang nagdaragdag ng panggatong sa apoy, na agad namang pumukaw sa galit ng karamihan. Ang galit na dagandong ng lahat ay yumanig sa kalangitan sa libo-libong milya, na walang naiwan na ulap. Nagseselos, Caspian malamig na sabi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang salita ay nalunod sa galit na dagandong ng puot ng lahat. Heavenly nakita ni Caspian kumibot ang mga labini at nahulaan ang salita. Gayunpaman, hindi na siya natatakot. Tinuwid ang kanyang likod at itinaas ang kanyang ulo at sinabi. Caspian, dinala mo ito sa iyong sarili. Simula pa lang nung nakita kita, ayoko na sayo. Kung maglakas loob kang hawakan ako muli sa oras na ito, kung gayon ay kumpirmahin ko ang katotohanan ng iyong pagiging isang maitim na magsasaka. Pagdating ng panahon, wala na akong kailangan pang sabihin. Napakaraming disipulo ang nasa eksena, at sapat na sila para punatin ka. Gaano ka man kalakas, o gaano ka ka-invincible sa parehong antas. Kaya mo bang manalo ng napakaraming tao sa eksena? Mayroon ka bang lakas ng loob na manalo? Heavenly hinanlaki ang mangga mabilog na mata ni Rod, at mabilis niyang tinapos ang kanyang mga salita ng may pagmamalaki, at pagkatapos ay mabilis na nagbago ang kanyang mukha. Ang mukha niya na kanina lang puno ng ambisyon ay nawala isang iglap. Sa halip, ito ay naging isang matuwid na ekspresyon. Caspian, hindi ko inaasahan na mali ang paniniwalaan ko sa'yo. Nang lumabas ka sa Spirit Severing Road noong araw na iyon, nakita mong hindi kami kasing galing mo. Sa halip na magsumikap sa paglinang sa ilalim ng turo ng sekta, tinahak mo ang isang masamang daan. Alam mo kung gaano kasakit para sa akin na makita ka ngayon. Ako ay sawi sa paibig. Paano mo masisira ang tiwala at suporta ko sa iyo ng labis? Sa oras na ito, Heavenly hibakas sa mukha ni Rod ang pighati at panghihinayang. May dalawang patak pa nga ng luha sa mata niya. Parang naawa talaga siya Caspian. Caspian malamig na ngumiti at pinanood siyang tahimik na gumaganap. Nang nakitang nakilos na ang damdamin ng karamihan, Heavenly higad namang nagsumikap si Rod, tinamaan ang dibdib at itinadyakan ang mga paa. Kahit na ikaw at ako ay may relasyon para tapusin ang Spirit Severing Road sa isa't isa, ngunit
Sa harap ng moralidad at batas ng sekta, talagang hindi kita matitiis. Kahit alam kong hindi ako kapareha sa'yo, hindi ko hahayaang patuloy kang lumaya at mabulok. Kahit napatayin mo ako ngayon, may 10,000 tao na tulad ko na tatayo para pigilan ka sa hinaharap. Nagulat ang lahat sa paligid. Heavenly nakakaiyak na pagsasalita ni Rod. Saglit, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay halos katulad ng nagninangas na pulbure sa isang balde na bakal, at malapit na itong sumabog. Sa susunod na sandali, Heavenly yumuko si Rod sa Sky Sea Pavilion at malakas na sinabi, Elder, tulungan mo kaming sugpuin ang masasamang espiritu at ipaghiganti ang aming mga inosenteng disipulo. Sa ilalim ng impluensyang Heavenly Heard. Ang mga nakapaligid na disipulo ay yumuko lahat sa Sky Sea Pavilion at malakas na sinabi, nakikiusap ako kay Elder na sugpuin ang masasamang espiritu at ipaghiganti ang mga inosenteng disipulo. Pakibalik ang akanghing hustisya ng Edge Sect ng Avon. Ang tunog ay kumalat sa malayo at malawak, at maging ang tunog ng mga alon at ang simoy ng dagat ay pinigilan. Sa oras na ito, Iamang Caspian nakatalikod sa Sky Sea Pavilion. Tumingin sa paligid, Caspian ang mga matanis ay naging nanlamig at nanlamig. Sili. Ang mga alagad na Ing Avon's Edge Sect ay madaling mahikayat. Sa sandaling pumasok sa isip niya ang ideyang ito, Caspian biglang may naisip. Naramdaman na may lumabas sa Sky Sea Pavilion. Isang invisible pressure ang itinulak palayo sa kawalan. Tila pinabagal ng oras ang daloy ng liwanag. Caspian naramdaman pa niya na tila pinipigilan ang kanyang kaluluwa, hindi ko pa naramdaman ang ganitong uri ng kagilahilalas, Randy, at kahangahangang kapangyarihan. Hindi kailanman naramdaman ito sa isang magsasaka sa ikatlong yugto ng Heavenly Spirit Realm. Ang pressure na dala ng ikatlong stage cultivator ng Heavenly Spirit Realm sa kanya ay parang isang malambot na bata kumpara sa isang malakas na nasa hustong gulang. Maaaring Amethyst Palace Realm. Caspian nagulat. Talikod na sana siya at tumingin nang makita niya na ito ay isang elder ng Amethyst Palace Realm ng Crepe Myrtle Sect. Isang boses ang nagmula sa likuran niya. Personal kong na-verify ang kanyang promosyon. Kung tatanungin mo siya, tinatanong mo ako. Hindi sinasadyang marangal ang boses niya. Ngunit ang pangungusap na ito ay parang isang imperial na utos mula sa emperador. Walang nang-ahas na tanungin ito. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ng lahat. Heavenly Heard. Na nakaharap Caspian. Nakumpleto ang isang serye ng mga pagbabago mula sa normal patungo sa puti sa isang iglap, mula sa puti patungo sa pula, mula pula hanggang lila, mula lila hanggang berde, at sa wakas ay mapatla. Sa oras na ito, Caspian nagpanting ang mga tainga. Nang sabihin ng matanda ang unang salita, Caspian medyo pamilyar. Nang marinig niyang muli ang nilalaman, bigla niyang napagtanto ang nangyayari. Ito ang elder na nag-verify ng kanyang pagkakakilanlan, pati ang isa na agad na nagdagdag ng defensive divine sense sa kanya. Hinaramdaman noon na ang elder na ito ay talagang pambihira. Caspian hindi niya inaasahan na magiging cultivator siya ng Amethyst Palace Realm. Isang tunay na Amethyst Palace Realm na may laman at dugo. Naramdaman ang pagkabigla na hatid ng Amethyst Palace Realm na malapit na, Caspian tila naramdaman na ang hadlang ng kanyang kaharian ay mabilis na nababakas at nababalat. Ang isang bagong kapangyarihan ay tumatakbo sa loob at labas, sinusubukang mapabuti. Ay parehong nagulat at kawili-wiling nagulat. Lumingon at nakitang walang iba kundi ang matanda, na humahakbang sa himpapawid na may walang hangganang dignidad. Nakikita Caspian lumangon, bahagyang tumango ang matanda si Caspian at sa kasinulyapan ang karamihan. Kaagad, bawat alagad nga naramdaman ng Edge Sect ni Avon na parang sila lang ang sinusuri ng elder. Ang ilan sa mga alagad na kanina iyang sumigaw ay biglang namutla, nasure-sure ng ilang hakbang, at diretsyong bumagsak sa lupa. Base sa kanilang ekspresyon, Caspian alam na ang kanilang divine soul ay nasira. Hindi nagbago ang ekspresyon ng elder, ngunit ang mabigat na presyon ay naging mas makapal at mas makapal, tulad ng isang bagyo.
Ginawa nito ang mga tao na humiga sa lupa at manginig. Kanina mo pa ba kinu-question ang paningin at kakayahan ko, ha? Kabanata 16:08. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang daan-daang mga disipulo sa eksena ay lumuhad lahat. Bagamat ang mga alagad na ito ay naudyukan lamang evenly heard for various reasons, it didn't mean na tulala sila. Higit pa rito, kahit isang tulala ay nakakaramdam pa rin ng takot kapag kaharap ang isang malakas ng lalaki. Amethyst Palace Realm. Sa kabuuan Heaven's Edge Sect, mayroon lamang halos 30 Amethyst Palace Realms sa kabuuan na may milyon-milyong cultivator. Hindi banggitin sa Heaven's Edge Sect, sa buong lunya, ang Amethyst Palace Realm ay isang nangungunang eksperto. Nagsimulang manginig ang ilan sa mga disipulo sa pinangyarihan. Gayunpaman, Caspian hindi nang inag, ni lumuhad, naniniwalang nasaksihan ng elder ang buong bagay. Ay tama. Ang saloobin ng elder sa sandaling ito ay napatunayang Caspian ang inosente. Kayong lahat, 50 merit points ang nabawas, at pag-isipan sa loob ng 12 buwan, man ang iyong kaharian. Pinaikit ng elder ang kanyang mga mata at galit na sumigaw, pag-isipan mong mabuti. Bakit kita parurusahan? Ano ba talaga ang naisip mo ngayon lang? Maraming mga disipulo ang mukhang nalilito at nahihiya sandaling ito. Sa mga salita ni Elder, Caspian bumilis ang tibok ng puso ni. Ayon sa mga batas ng sekta, 20 merit points lang ang mababawas dahil sa hindi paggalang sa mga nasa kapangyarihan. Pero ngayon, 50 merit points ang ibabawas. Kung masasabing pagpatay, masasabing milyon-milyong mga bangkay ang nakahandusay sa lupa. Gayunpaman, halatang hindi pa tapos ang parusa sa elder. Ikaw. Itinaas ni elder ang kanyang kamay at itinuro. Heavenly Hissy Road, na nakahinga lang ng maluwag at naisip na nakatakas siya sa isang sakuna, ay biglang lumipad at lumutang sa itaas ng ulo ng lahat. Hinais niyang magpumiglas, ngunit agad niyang nakita na ang kawalan na kinaroroonan niya ay tala nakaharang ng di nakikitang puwersa. Sa sandaling ito, hindi siya makapagsalita o kumurap. Caspian. Tanungin ko kayo, anong parusa ang dapat makuha ng mga hindi gumagalang sa mga nasa kapangyarihan? Muling ibinuka ng elder ang kanyang bibig sa oras na ito, ngunit ang taong tinanong niya ay Caspian. Pagkausap niya Caspian, mas malumanay ang tono niya. Ang pagbabagong ito sa ugali ay agad na naging ganap na desperado sa mga alagad na mayroon pa ring huling ilusyon. Nandito si elder ng Amethyst Palace Realm para manindigan Caspian. Oo, kuya. Caspian nag-isip saglit sumagot, off-arm. Okay, date Caspian tapos magsalita, tumanggo ang elder. Heavenly hinatigilan si Rod. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Yumawa ng isang tunog ng desperadong sa kanyang lalamunan. Bumuhos ang malalaking patak ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi man lang siya nilinggan ni elder at pinitik niya ang kanyang mga daliri ng 2 beses. Bang! 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 Heavenly sumabog ang mga braso ni Rhodes sa madugong ambon. Sa malagim na sugat, kitang-kita ang mga belang buto. Mas maraming dugo ang bumulwak sa kanyang sugat. Ang matinding sakit na ginawa Heavenly gusto niyang sumigaw, ngunit sa sandaling ito, hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ang dagandong ay pilit na pinigilan sa kanyang lalamunan. Na naging dahilan upang ang kanyang lalamunan ay maging mas makapal at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay nagpupumiglas sa ilalim ng balat, tulad ng isang makapal at mahabang bulate na kumiislot. Para sa mga hindi gumagalang sa nakatataas, pumupukaw ng paninirang puri, at pumukaw sa kapwa alagad. Nanlamig ang mga mata ni Elder, at inakusahan ni Heavenly Heard isa-isa. Heavenly dumilim ang mukha ni Rod. Ang tatay mo ang general ng Efrax Oscar Heard, hindi ba? Abang binabanggit ng elder ang kanyang ama, surmayle ang pag-asa Heavenly himeka ni Rod. Ngunit sa sumunod na sandali, na parang may naisip, biglang naging kulay abo ang kanyang mukha, at walang katapusang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng matanda ng anumang pagkakataon na gumawa ng tunog.
Tapos sabi niya, Efrax Ascaring Road ay ang subordinate na bansa ng Lunya. Ang iyong ama, ang Defender General ng Estado, ay walang paraan upang turuan ng mabuti ang kanyang anak. Huwag nang kunin ang posisyong ito. Sa hinaharap, siya ay magiging isang sibilyan, at walang sino man ang pinapayagang pumasok Heaven's Edge sect sa susunod na 3 henerasyon ng iyong pamilya. Ang kanyang mga salita ay ginawa heavenly marahas na nanginginig ang mga mata ni Rhode, at marahas na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Sa sumunod na sandali, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at agad siyang nawalan ng malay habang nakadilat ang mga mata. Kung tungkol sa mga nakapaligid na alagad, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Hindi mahalaga kung hindi siya naging Defender General ng Estado o kung siya ay naging isang sibilyan. Hanggat nandoon pa ang kanyang kaharian at kultibasyon, kahit na wala siyang opisyal na posisyon, hindi magiging problema para sa kanya ang maging isang makapangyarihang angkan ng magsasaka. Tapos sabi niya, Efrax Ascaring Road ay ang subordinate na bansa ng Lunya. Ang iyong ama, ang Defender General ng Estado, ay walang paraan upang turuan ng mabuti ang kanyang anak. Huwag nang kunin ang posisyong ito. Sa hinaharap, siya ay magiging isang sibilyan, at walang sino man ang pinapayagang pumasok Heaven's Edge sect sa susunod na 3 henerasyon ng iyong pamilya. Ang kanyang mga salita ay ginawa heavenly marahas na nanginginig ang mga mata ni Rhode, at marahas na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Sa sumunod na sandali, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at agad siyang nawalan ng malay habang nakadilat ang mga mata. Kung tungkol sa mga nakapaligid na alagad, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Hindi mahalaga kung hindi siya naging Defender General ng Estado o kung siya ay naging isang sibilyan. Hanggat nandoon pa ang kanyang kaharian at kultibasyon, kahit na wala siyang opisyal na posisyon, hindi magiging problema para sa kanya ang maging isang makapangyarihang angkan ng magsasaka. Ngunit sa 3 henerasyon, walang pinayagang pumasok Heaven's Edge sect muli, nakatumbas ng pagputol ng pagkakataon para sa pagbuong heavenly pamilya ni Rhode sa susunod na 100 taon. Dapat malaman na kahit na walang nakamit sa pagpasok Heaven's Edge sect, ang kanyang katayuan bilang alagad ng Edge sect ni Avon ay sapat na para gawin ang pamilya kung saan heavenly hinabuhay si Rhode ng buong pagmamalaki sa Efrax Oscar Herd. Ito rin ang dahilan kung bakit ang amang heavenly dapat ding maging pinuno si Rhode ng isang serye ng mga komplikadong koneksyon. Pero ngayon, dahil sa heavenly herd, naglabas ng galit ang matanda sa buong pamilya. Sa ganitong paraan, magiging abnormal kung ang kalaban ni Heavenly hindi sinamantala ng tatay ni Rhode ang pagkakataon na atakihin siya nang siya ay nasa ilalim. Sa madaling sabi, ang pangungusap na ito ng matanda ay hindi lamang pumutol sa kinabukasan ng pamilya kung saan heavenly hinabuhay si Rhode, ngunit napinsala din ito ng husto ngayon. Ang isang henyo ay maaaring bumangon ng isang pamilya, at ang isang hanggal ay naering sirain ang isang pamilya. Hese ganito, Caspian huminga ng malalim. Sa pangungusap na ito, heavenly ginawa talaga ni Rhode ang pinakamahusay na interpretasyon. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, Caspian yumukod sa Elder at sinabi, Salamat, Elder, sa paglilinis ng aking pangalan. Hindi mahalaga. Ikanaway ng Elder ang kanyang kamay, muling tumingin sa mga tao, at pagkatapos ay humakbang pabalik sa Sky Sea Pavilion. Hiwalang sinabing hindi kailangan sa pagkakataong ito. Mula sa sandaling ito, walang nangahas na malitim Caspian, at walang nangahas na sabihin na siya ay isang maitim na magsasaka o sinapian ng masamang espiritu. Isang elder ng Amethyst Palace Realm ang personal na nagpakita upang patunayan ang pagkakakilanlan ni Caspian. Kung may nangahas magtanong Caspian, ngayong araw heavenly si Rhode ang pinakamagandang halimbawa. Sa sandaling ito, tumingin ang kasalukuyang mga alagad Caspian may sindek at takot. Ang ilan pa nga ay tila nakalimutan na ang nangyari at gustong nakalapit Caspian. Malinaw, nang makita ng mga alagad na ito ang hitsura ng matanda, natural na naisip nila iyon Caspian ay malapit na kamag-anak sa elder, at maaaring maging ang junior ng elder. Gayunpaman, Caspian hindi pinansin ang ganitong uri ng mga tao.
Noong nakaraan, kung nagpakita siya ng ganoong ugali, maaaring bumulong-bulong o direktang tanungin siya ng ilang tao. Pero ngayon, kung ayaw niyang makipag-usap kahit kanino, walang maglalakas loob na magpakita ng kawalang kasiyahan. Caspian tumingin sa direksyon ng Sky Sea Pavilion, iniisip ang nangyari, hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan ng matanda na ito. Higistong itanong. Total, tinulungan siya ng matanda at binigyan siya ng snowflake bilang tanda. Kung Caspian kailangan ng anumang tulong, maaari siyang lumapit sa elder. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, hindi pa rin siya nagtanong. Dahil walang sinabi ang matanda, natural na mayroon siyang sariling dahilan. Pagkatapos magdesisyon, Caspian yumuko muli sa Sky Sea Pavilion at tumalikod para umalis. Ang mga alagad sa kanyang harapan ay naghiwalay na parang tubig, at walang sino man ang nangahas na pigilan siya. Kabanata 1609. Pagdating niya, walang nagtanong. Nang umalis siya, natakot ang lahat. Gayunpaman, ang mga saloobin ng mga magsasaka na ito ay hindi makakaapekto Caspian Mentalatini sa lahat. Sa lahat. Kung may mangyari man, gusto ko lang magkaroon ng malinis na budi. Hanggat malinis ang isip ko, buong tapang kong mapapabuti ang landas tungo sa kawalang kamatayan. Muling lumakas ang ideyang ito Caspian tunay na intensyon. May mga 4 na oras bago naitayo ang isla. Caspian hindi nagmamadaling pumunta. Anyway, kung pupunta siya sa ganitong oras, makikita niya ang busy construction site. Sa pagkakataong ito, pinuntahan niya muna sina Lenny Holly at Lides Holly. Gayunpaman, nakakalungkot na ang magkapatid ay lumabas para sa pagsasanay sa mga araw na ito at wala sa sekta. Caspian sinadya na makita muli si Butterfly Zoila. Nagkataon na nasa closed-door training si Butterfly. Himiro na ngayong 2 magagandang materyales para sa paggawa ng mga puppet. Ngunit, ang paraan upang gawin ito sa oras na ito ay mas komplikado. Orihinal na gustong talakayin ito kay Butterfly. Ngayon, ang usaping ito ay maaari lamang pansamantalang ihinto. Hindi masasabing wala siyang napala. Pagkaraan ng ilang sandali, Caspian nakatanggap ng mensahe mula kay Flame Gordon. Sinabi ni Flame Gordon sa mensahe Caspian na malamang nababalik siya 1 o 2 araw bago matapos ang Spirit Severing Road. Kasama rin niya ngayon si Guapo at Little Candy. Babalik sila kasamang si Flame Gordon. Matapos matanggap ang balita, Caspian kinakalkala ang petsa. Ngayon ay ika-25 ng Hulyo. 5 o 6 na araw na lang ang natitira bago matapos ang Spirit Severing Road. Sa ganitong paraan, babalik si Flame Gordon sa ika-29 o ika-30 ng Hulyo. Susunod, Caspian bumalik sa kanyang orihinal na tirahan, inayos ang kanyang mga gamit, at pumunta sa isla. Sa oras na dumating siya, ang kanyang isla ay handa na. Gayunpaman, hindi siya kaagad nakarating sa isla. Sa halip, huminto siya sa himpapawid at tumingin pataas at pababa sa isla. Ang islang napili niya ay Hugis Bituin. Sa ibabaw ng isla, walang hubad na graba. Kalahati sa kanila ay graba at kalahati ay kagubatan. May mga bundok at bangin din sa isla. Malapit sa gitna, may bulkan. Napapaligiran ang bulkan ng mga hot spring. Mula sa malayo, ang islang ito ay puno ng lagaw at sinaunang aura. Sa gilid ng mainit na bukal, mayroong isang marangyang palasyo, matayog at kahanga-hanga, na umaangat mula sa lupa. Ito ay kalahating nakatago sa kagubatan, na nagbibigay sa mga tao ng isang misteryoso at hindi nakamundong pakiramdam. Ayan yun. Isang hindi maipaliwanag na komplikadong pakiramdam ang lumabas Caspian puso ni. Noong unang panahon, ang kanyang katawan ay nalasan at ang kanyang paglilinang ay ganap na nawala, ay ikinulong sa malamig na lupa mga 300 metro ang lalim. Ngayon, nag-hover siya sa mid-air at tumingin sa ibaba. Sa harap niya ay isang pinagpalang lupain. Ang pagkakaibang ito ay parang langit at lupa. Pagkatapos kumalma, Caspian lumipad patungo sa isla.
Habang nasa daan, bigla niyang naramdaman ang pag-freeze ng hangin sa paligid niya, at kusang bumangon ang pakiramdam ng tensyon. Tila may isang layer ng light film sa kawalan. Ito ay defense array method. Caspian nag-react agad. Ang mga islang ito ay lahat ay may mga paraan ng pagtatanggol, at ang mga hindi Panginoon at ang mga hindi pinahintulutan ng Panginoon ay hindi makapasok. Ngunit ngayon, ang pagbuo na ito ang pinakapangunahing paraan ng array ng depensa. Matapos lumipat ang isang master, maaari niyang baguhin ang kanyang porma ayon sa kanyang sariling mga pangangailangan. Nararamdaman ang pagtatanggol ng porma sayon laban sa kanya, Caspian ipinakita ang kanyang Jade Identification Badge lumiwanag pasulong. Isang mahinang liwanag ang lumitaw sa Jade Identification Badge. Nang pumasok ito sa kawalan, para itong patak ng tubig na bumabagsak sa lawa at agad na isinama dito. Halos kasabay nito ang pagtanggi sa nakapalibot na kawalan sa kanya. Elsang gintong liwanag ang bumaril mula sa palasyo sa isla, na gumagabay Caspian. Ang lugar na ito. Hindi nasama. Isang boses ang biglang nagmula sa likod ng Gatesngel. Ikaw ay gising. Caspian napahinto iyang ulit sa ere matapos marinig ang boses. Helam na bagaman ang kabilang partido ay nasa likod ng Gatesngel, sa katunayan, hanggat siya ay payag, nakikita niya ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata. Ako. Laging. Puyat, sabi ng taong iyon. Ano ang pakiramdam mo sa islang ito? Espiritual na chi. Makapa. Ang lugar na iyon. Napuno ng enerhiya ng dagat. Napakalakas. Caspian alam niyang ang tinutukoy ng kabilang partido ay ang spring eye na binanggit ng kalahating matanda, hinaalala ang mapa na nakita niya sa oras na iyon. Caspian lumingon at tumingin sa direksyon ng bukal. Ibig mong sabihin doon? Hindi. Hindi ko matandaan ng mali. Caspian ay nalilito. Ang lugar na iyon. May napakalakas. Sea energy. Muling sabi ng taong iyon. Enerhiya ng dagat. Caspian napansin ang salita. Sa oras na ito, hindi espiritual na chi ang pinag-uusapan mo, ngunit ang pinag-uusapan ay enerhiya ng dagat. Tama, enerhiya ng dagat. Espiritual na chi. Nagmula sa harap mo. Ang mata ng tagsibol. At ang enerhiya ng dagat. Nasa ibang lugar. Sagot ng taong nasa likod ng Gatesngel. Ano ang sea energy? Caspian tanong agad. Sa kasamaang palad, ang nasa likod ng gates na hindi na ulit ako magsasalita. Caspian naghintay sandali at ngumisi. Maaari bang matulungan ka ng sea energy na mabawi ang iyong lakas? Pwede rin, help you. Improve. Gaya ng inaasahan, ang kabilang partido ay tumugon sa tanong na ito pagkatapos Caspian itinapan ito. Kahit na ang tugon na ito ay medyo hindi nauugnay. Pero may Caspian ang pag-unawa dito, ang sagot na ito ay katumbas ng pag-amin dito. Saang direksyon nagmumula ang enerhiya ng dagat? Caspian tanong ulit. Matutulog na ako. Haha, Caspian ngini siya at hindi pinansin ang kabilang partido habang lumilipad siya patungo sa palasyo. Caspian ay ang Crown Prince noong siya ay nasa Salria at madalas lumabas-labas ng palasyo. Nang pumunta siya sa Imperial City, nakita na rin niya kung ano ang hitsura ng imperial na palasyo ng Efrax. Ngunit kumpara sa palasyong nakatayo sa harapan niya sa panahong ito, ang imperial na palasyo ng Salria at Arlington ng Efrax ay kasing sira ng banyo sa kanayunan. Sa sukat at karangyaan, ang palasyong ito ay higit sa 100 beses na mas malaki kaysa sa 2 palasyo ng imperial. Pagpasok niya sa palasyo, Caspian mas malinaw na naramdaman na ang siksik na espiritual na chi ay malapit ng maging isang nasa salat na sangkap sa isang tagal ng paghinga, na nagiging pinong likido. Huminga ng malalim, at ang kanyang bibig at dila ay puno ng tamis at espiritu. Ang paglilinang sa gayong pinagpalang lupain ay tiyak na magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Natatakot ako na ang buong isla ay naayos na ng mga espiritual na porma sayon ng pagtitipon ng chi.
At mayroon ding mga mas mataas na antas na espiritual na mga porma sayon ng pagtitipon ng chi na tumatakbo sa paligid ng palasyo. Upang magawa ito, tiyak na hindi lamang ito dahil sa mga materyales, kundi dahil din sa mga bundok at ilog bilang mata ng pagbuo. Iniisip ito, kaspi nakaramdam ng labis na pagkagulat, hinaramdaman na lang niya na masyadong makitid ang kanyang mga nakita at narinig noon. Masyadong kaunti ang nalalaman tungkol sa landas sa kawalang kamatayan. Matapos makapasok sa palasyo, Caspian tumingin-tingin sa paligid at dumiretso sa practice room. Magkakaroon ng maraming oras para sa pagpapanatili at pagpapabuti ng islang ito. Hindi na kailangang magmadali. Bago iyon, kailangan niyang samantalahin ang mga araw bago matapos ang Spirit Severing Road, upang mapataas ang kanyang antas ng paglilinang ng isa pang antas. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng panahong ito ng karanasan at pagsasanay, naramdaman na niya na ang bottleneck ng kanyang kaharian ay nagsimulang manginig. Isang pakiramdam ng napipintong pagpapabuti ay malapit ng lumabas, at ito ay halos hindi mabata. Gayunpaman, pagkatapos pumasok sa silid ng pagsasanay, Caspian na pag-alaman na may dalawang aklat na nagniningning sa liwanag ng espiritu sa silid. Halata namang naiwan sila pagkatapos may tayo ang palasyo. Caspian kinuha ito at tiningnan. Isinulat ng isa sa pabalat ng isa sa mga aklat, All-Seeing Mirror. Ang isa pang aklat ay tinawag na Immortal Path. Kabanata 1610. All-Seeing Mirror at Immortal Path. Caspian kinuha ang dalawang libro, nag-isip sandali, at saka binuksan muna ang All-Seeing Mirror. Ang batas ng Sansinukob, Sky Sea Pavilion. Lesori si Mystic Wind, sa Pavilion of Returning Ruins, ang mga celestial waves ay nagpapakita ng daan, ang dagat sa daan. Sa isang mabilis na sulyap, Caspian nalaman kaagad na ang aklat na ito ay isang detalyadong panimula ng Nivens Edge Sect. Halimbawa, ang batas ng Sansinukob ay isang tiyak na paliwanag ng mga tuntunin at regulasyon Nivens Edge Sect. Gayunpaman, ang mga patakarang ito ay mas kaunti kaysa sa kung ano Caspian alam niya noong una siyang pumasok Heaven's Edge Sect. Sa lalong madaling panahon, Caspian naiintindihan. Ang mga batas na alam niya noon ay nakatuon sa mga nasa ibaba Heavenly Espiritu Realm disipulo. Minsan na nakapasok ang alagad ng Edge Sect ni Avon sa Heavenly Spirit Realm, magkakaroon ng maraming pribilehiyo. Ang ilan sa mga nakaraang batas ay natural na hindi maghihigpit Heavenly Espiritu Realm disipulo. Ang Sky Sea Pavilion, Illusory Sea, at Pavilion of Returning Ruins ay lahat ng mahahalagang lugar para sa Heaven's Edge Sect. Ang Sky Sea Pavilion kung saan Caspian ang pinuntahan ngayon ay ang lugar na responsable para sa pag-promote at pag-grading ng mga tauhan Heaven's Edge Sect. Ang ilan sa iba pang mga lugar na inilarawan sa booklet ay kung saan ang mga disipulo na sinubok ang Edge Sect ni Avon. Ang ilan ay kung saan ang mga disipulo ni Henilinang ang Edge Sect ng Avon, at ang ilan ay kung saan pino ang mga magic weapon. Naroon din ang lugar kung saan matatagpuan ang silid-aklatan ng sekta, pati na rin ang lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng uri ng lihim na pamamaraan at mga sinaunang aklat ng sekta. Ang mga detalyadong impormasyong ito ay nakasulat ng makapal. Ang mga ito ay detalyado at hindi magulo, kaya madaling makita sa isang sulyap. Matapos basahin ang lahat nito, Caspian nalaman na ang teritoryong ng Edge Sect ni Avon ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Mayroong maraming mga ilusyon na lugar at kahit na mga lihim na kaharian sa sekta. Mga alagad iamang na nakarating hing Avonlea Spirit Realm ay kwalipikadong makaalam at makapunta sa mga lugar na ito. At karamihan sa mga lugar ay bukas sa mga alagad ng Heavenly Spirit Realm ng libre. Kailang Caspian ay nasa Heavenly Stars sekta sa oras na iyon, kailangan niyang makipagpalitan ng ilang mga espesyal na lugar sa sekta ng mga puntos ng kontribusyon. Ngunit, ang pagpapakilala ng All-Seeing Mirror ay nagpakita na ang mga merit points ay kailangan lamang na ipagpalat sa lahat ng uri ng cultivation resources sa sekta. Tulad ng para sa mga lihim na kaharian Nivens Edge Sect. Ang pinagpalang lupain, at ang mga alagad Heavenly na Espiritu Realm sa sekta,
maaari nilang gamitin ang mga ito ng direkta ng walang anumang paghihigpit. Well, ito ang pribilehiyo ng isang Hellgod ng Avonlea Spirit Realm. Caspian hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sa Efrax Sect, ang mga alagad ng Holy Land Realm at Pulse Control Realm ang pangunahing target ng pagsasanay ng sect. Ang mga disipulo ng Holy Land Realm ay ang pangunahing puwersang lumalaban ng sekta. Ang mga alagad ng Heavenly Spirit Realm ang pinakamataas na antas ng Headmaster at Elder ng sekta. Gayunpaman, sa Upper Kingdom, ang mga disipulo ng Holy Land Realm ay hindi man lang kwalipikadong maglibot sa teritoryo ng sekta. Nung makarating lang sila Heavenly Spirit Realm na maaari nilang matamasa ang lahat ng uri ng karapatan. Ang pagkakaiba pagkatapos tumawiad sa gapning Avonlea Spirit Realm ay ganap na ipinakita sa Haven's Edge Sect. Caspian naisip. Pagkatapos magbuklat ng ilan pang pahina, bigla niyang nakita na ang nilalaman ng All-Seeing Mirror ay isang pagpapakilala sa ilan sa mga elder ng sekta at mga natatanging alagad. Caspian biglang nagningning ang mga mata nito, binaligtad ito ng mabilis hanggat kaya niya. Maya-maya, ibinaba niya ang All-Seeing Mirror at bakas sa mga mata niya ang pagkadismaya, higustong malaman ang impormasyon tungkol sa Grand Pure Emperor at ang elder ng Amethyst Palace Realm na tumulong sa kanya. Ngayon, gayunpaman, mayroon lamang isang maikling pangungusap tungkol sa pagpapakilala Grand Pure Emperor, Island Lord ng Wuji Island. Tungkol naman sa matandang iyon, hindi man lang nito binanggit. Grand Pure Emperor Ray ang una sa mga natatanging disipulo, ngunit mayroon lamang isang pangungusap upang ipakilala siya. Iniisip ang mga nakaraang balita tungkol sa Grand Pure Emperor. Kung si Sunshine Lydia man iyon, Herd Norman, o Head Aso. Bagamat hinahangaan nila Grand Pure Emperor napakarami at umabot pa sa maalamat na antas. Walang makapagsasabi ng partikular na impormasyon tungkol sa Grand Pure Emperor, Caspian hindi napigil ang sumimangot. Don't tell me hindi nila alam. Caspian kumaslap ang mga mata sa pagkalito. Sa mata ng Caspian, Grand Pure Emperor Ray laging natatakpan ng isang mahiwagang belo. Minsan, kahit Caspian hindi ko maiwasang isipin kung talagang umiral ang taong ito. Umiiral. Bigla na lang, yung nasa likod ng gates nga magsasalita muli sa dagat ng kamalayan ng Caspian. Paano mo nalaman? Caspian tanong agad. Walang gumagalaw mula sa likod ng gates ngel. Caspian ngumisi at sinabing, nalaman kong malaki ang pinagbago mo pagkatapos bumalik sa pagkakataong ito. Hindi pa rin sumasagot ang kabilang partido. Caspian ngumisi pa. Askang, how do you know what I'm thinking was kung Grand Pure Emperor talagang umiral sa aking puso? Sa pagkakataong ito, ang nasa likod ng gates niya magbibigay ng sagot. Gayunpaman, may bakas ng tigil na galit sa tono niya. Ikaw. Naglalaro ka. Ako. Kung hindi, sino ang nagpaalam sa iyo na matalino ka? Caspian ngumuso at sinabing. At the same time, gamaan ang loob niya. Tila ang kabilang partido ay walang paraan upang makita ang kanyang puso. Kung hindi, ang kabilang partido ay hindi magiging ganito ang reaksyon sa sandaling ito. Bilang Caspian inaasahan, ang nasa likod ng gates nga hindi ko siya pinansin. Gayunpaman, pinawi ng mga salita ng kabilang partido ang mga pagdudode Caspian puso ni. Mukhang ito Grand Pure Emperor napaka-misteryoso talaga. Sa sandaling ito, isang ideya ang sumulpot Caspian's mind, at biglang nagningning ang mga mata niya. Oo, Star Nelson. Yon Star si Nelson ay kapatid ni Grand Pure Emperor. Mukhang kung gusto kong malaman pa ang tungkol dito Star Nelson, pwede na akong magsimula Star pagkakakilanlan ni Nelson. Ang pag-alam sa apelyido ni Nelson ay mas madaling pakitunguhan. Ngunit ang Elader na tumulong sa akin ngayon. Iniisip ito, Caspian hindi napigil ang bumaligtad muli sa All-Seeing Mirror. Katulad ng dati, 12 Amethyst Palace Realm Elders lang ang introduction sa All-Seeing Mirror. Ang 12 Amethyst Palace Realm Cultivator ay humawak ng mahahalagang posisyon sa sekta.
kabilang ang Headmaster Niven's Edge Sect. May mga larawan ng 12 elder na ito sa file. Iba-iba ang mga estilo. Ang ilan ay matikas, ang ilan ay magaspang at matapang, at sila ay parang buhay. Halos pareho sila ng mga totoong tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang isa kuspie nakita noon. Hey, sigurado na ang elder na iyon ay talagang nasa Amethyst Palace Realm. Sinabi ng elder na mayroong higit sa 30 Amethyst Palace Realms Heaven's Edge Sect. Nagkaroon lamang ng pagpapakilala ng impormasyon ng 12 Amethyst Palace Realm Cultivator. Pwede ba yun Heaven's Edge Sect sadyang hindi ilantad ang impormasyon ng higit sa 20 elders? Iniisip ito, Caspian na dama din na ito ay malamang. Dahil kahit na ang isang hukbo ng isang bansa ay magsasanay ng isang lubhang piling hukbo. Itatago ng hukbong ito ang tunay na lakas nito, na ginagawang imposible para sa kaaway na malaman ito, bilang isang puwersang nagpapapigil. Sa makatuwid, sa sandaling ito, Caspian na pagpasyahan na marahil ito ang dahilan kung bakit itinago ng sekta ang impormasyon ng 20 spiritual masters na ito mula sa Amethyst Palace Realm. Sa kasong ito, marahil ang 30 dagdag na tao na binanggit ng elder na iyon ay inihayag sa publiko. Ang dami ng Amethyst Palace Realm Cultivators na ay maaaring mas malaki kaysa rito ang Edge Sect ng Avon. Caspian pagtatapos sa kanyang puso. Kung may pagkakataon, maaari kong hilingin kay Junior Sister Charlotte Sky na tulungan akong magtanong tungkol dito. Hinguro ay isa ring spiritual master ng Amethyst Palace Realm. Lalarawan ko ang hitsura at figure ng matandang ito ngayon, at sa palagay ko ay malalaman ko ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit si Junior Sister Sky ay nag-iisa rin kamakailan. Hindi ko alam kung kailan ko siya makikita. Gaya ng iniisip niya, Caspian binuksan ang Immortal Path. Sa isang sulyap lang ay naaakit na ang mga mata niya. Maraming salamat po. God bless. I love you, mahal.